So, yung geometric transformation natin. Meron siyang translation, reflection. Meron din siyang rotation, tsaka dilation. So, ano pinagkaiba-iba nito? Ay, thank you, Andre. Ay, thank you po. Aling nabasa ko? Alin, hindi ko pa na alam. So, basically, yung translation, yung keyword dito is ini-slide lang natin. Then, yung reflection naman, syempre, piniflip. Then, para naman sa rotation, tina-turn. May ikot, kaya nga rotation eh. Tapos, dilation naman, resize. So, pwedeng pinapalaki or pinapaliit. So, anyways, ano bang nagbabago dito sa translation? So, nagbabago siya sa position, sabihin. Nalagay pa ba yun? Sige. So, nagbabago to sa position lang. Then, yung sa reflection naman, nagbabago siya ng position, pati ng orientation. Kasi nagpapalit nga yun, di ba? Kung naalala. Then, yung sa rotation, ganun din. So, nagbabago ng position, tapos ng orientation. Then, para sa dilation naman, kasi nga, resize, ibig sabihin, nagbabago ng size, tsaka ng position. So, yun. Tapos, so, ano ba yung, kung ito yung nagbabago guys na part, ano naman yung mga nag-i-stay? So, dito may nag-i-stay din. So, para dito sa nag-i-stay, stay ka ba? So, yung size, yung shape, tapos yung orientation. So, hindi yun nagbabago. So, sana mag-joke eh. Pagdating naman sa reflection, yung hindi nagbabago guys is yung size tsaka shape. Then, sa rotation naman, hindi nagbabago yung size tsaka yung shape. Kasi nga, ino-rotate lang. Pero dito guys, hindi nagbabago yung shape at orientation. Alam niyo ba yung orientation? Okay? Amaya. Wait lang. So, yun. So, kung naintindihan mo, ito yung nag-changes position. Ito yung nag-remain, no? So, change. To stays. Siyempre, kailangan ng example para maintindihan. Di ba? Gawin naman lagi eh. Hindi mo naintindihan sa meaning, baka maintindihan mo sa example. Mas maraming example kasi mas maintindihan mo siya eh. So, punta tayo sa translation muna. So, sabi natin yung translation is ini-slide, di ba? From dito na. So, may rule naman kasi to actually. Pero, mas madali naman siya maintindihan. So, kunyari, meron kang ordered pair na XY. So, galing dito, kung magkakaroon ka ng, ita-translate mo siya sa given na ordered pair, or mag-ship yung graph mo. Kung mag-ship yung graph mo, ang ginagawa lang is, eto lagi itong naka-plus or minus sa h mo. Then, ito rin, naka-plus minus sa k. So, ano ba yun? Ito yung ordered pair na mag-ship nga yung given na ordered pair mo. So, for example, kapag sa x, nagka-translate ka, kapag positive yung h mo, ibig sabihin, mag-move ka sa right. Kunyari, may plus ka na idadagdag, siyempre sa right ka mag-move.
Then kapag naman negative yung edge mo, sa left ka naman mag-move. Mamaya, baka hindi pa rin maintindihan eh. Para saan po yung ganyan? Para saan daw to? Sa ano ito? Sa geometric transformation. Hindi ko alam kung anong grade, pero geometry, something. So, yung y, sabi natin sa k. So, nagka-plus ka ng k, ibig sabihin, up. Kapag minus naman yung k mo, down naman. So, paano ba yung ginagawa? Kunyari, paano ba ito maganda explain? So, let's say, given yung point natin. Let's say, point A. 3 tsaka 5. Then, ita-translate natin siya. Let's say, translate 2 units. Right? 3 units down. So, kunyari, ganito yung given. So, kung meron tayong right or left, dito mo yung ilalagay sa x. Idadagdag or ibabawas mo siya. Kapag naman up or down, idadagdag or ibabawas mo siya sa ordered pair mo na y, sa y value mo. So, ibig sabihin, kung meron kang 2 units right dito, magpa-plus 2 ka sa x. Then, pag may 3 units down ka, magma-minus 3 ka sa y. So, hindi pa rin naintindihan, ganito mo siya gagawin. So, meron tayong a na 3, 5. Then, magkakaroon tayo ng a prime. So, ibig sabihin, meron tayo ditong 3 kasi ito is xy, di ba, na ordered pair. So, yung x mo dito is 3. Then, sabi dito, 2 units right. So, magpa-plus 2 ka. Kasi 2 units yung idadagdag mo. Then, meron ka ditong y na 5. So, 5. Sabi, 3 units down. So, dahil down, mag-minus 3 ka. So, ngayon, eto makakuha mo na siya. So, ano ba yung 3 plus 2? Magkakaroon tayo ng 5. Then, yung 5 minus 3, magiging 2. So, ito na yung magiging bago mong ordered pair pag tin-translate mo siya. So, ganoon siya ginagawa. So, kunyari, may isa pang example. Let's say, meron tayong b na ano ba? 2, 5. Pero marunong ka mag-integers kasi dito eh. Kapag marunong ka mag-integers, hindi ka dito mahihirapan. So, kunyari, meron kang 2, 5. Then, ang sabi is, translate 3 units right. Then, sabihin natin 4 units down. So, ano na yung magiging B prime mo? So, anong kakalabasan ng B prime? Dali. Ano? Honey. Kahit sino sumagot pwede. Yan na. Mentally kaya yan eh. So, basta pag sinabing right or left, doon yun sa x, may dadagdag or ibabawas. Nakadepende kung left, magbabawas ka. Pag right, magdadagdag ka. Pag down, magbabawas. Pag up, magdadagdag. So, kunyari, eto. Meron kang 2. So, lagyan mo siya ng xy lagi. Hindi ka malito. So, yung x sabi, dahil may nakalagay na right, 3 units, edi magpa-plus 3 ka. So, alam mo, yung x mo dun is 2, di ba? Pwede mo yung palitan. Then, yung y mo, sabi, 4 units down. So, magma-minus 4 ka. So, ibig sabihin, galing dito, pwede yung palitan yung x and y. So, magkakaroon tayo ng x na 2, plus yung 3, yung y mo na 5,
minus 4. So, in this case, magkakaroon ka ng b prime, which is yung 2 plus 3, magiging 5. Then, yung 5 minus 4, magiging 1. So, ito na yung magiging sagot. Kung gusto mo siya i-graph, ito ang kakalabasan niya. So, yung una natin, sa Cartesian, di ba? So, yung point A natin, let's say 3, 5. So, 3 units sa right, then 5 units up. Kasi pares positive. Ito yung A natin. Then, kung meron tayong A prime na nakuha kanina na 5, 2. So, ito yung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, 2 lang, pataas. Dito na yon. So, ibig sabihin ito ng A prime. So, as you can see, in-slide lang siya. Galing dito, in-slide mo siya. Pababa. So, nagbago yung position mo, no? Pero yung orientation, ganun pa rin kasi point lang yan. Pati yung size. Tsaka yung shape. Tapos, pagdating naman dito, kung meron kang 2 tsaka 5, so, pag ginawa mo naman yun sa ulit, yung 2 tsaka 5 natin, sa 2 units sa right, then 5 units up. Ito yung magiging B mo. And pagdating naman sa B prime, sabi natin that is 5, 1. So, 5 units sa right, then 1 unit up. Ito yung magiging B prime. So, yung ganun siya ginagawa yung translation. Anong tanong mo? Paano pa malalaman ko ilan yung i-add? Given, ay nakalagay yun eh. Nakalagay yun sa given kung ano yung gagawin mo. Para siyang rules. Kunyari, may rules na 3 units down, tapos 4 units down, right, left. Kumbaga, given yung rule na yon, kung paano mo siya ito-translate. Kunyari, binigyan ka ng point ng teacher mo. Let's say, sabi niya is, binigyan ka ng, let's say, B, which is negative 1 tsaka 3. Tapos, translate mo siya as 2 units left and 3 units down. So, ano na magiging B prime mo? Sige nga, try nyo nga guys. Kung ito yung given. Minsan, depende yan sa graph naman. Kunyari, given naman yung graph. So, hanapin mo yung rules. Ganun kasi yung ginagawa dyan minsan. Pero hindi yan minsan nakaano sa point lang. Pero sabi ko nga guys, panoorin mo yung yung video natin sa kabila. Pag may time ka. Magiging negative 3, 0. So, sabi, meron tayong 2 units left. Ibig sabihin, ito gagalaw to sa x, no? Which is right or left, depende. Kapag papunta kang left, magma-minus ka. Kapag papunta ka ng right, magpa-plus ka. So, ibig sabihin, yung negative 1 mo, kasi ito yung x. Dahil papunta siya ng left, magma-minus ka ng 2. Then, pagdating naman sa 3 units down, so, saway yon, aangat or bababa. Pag angat is plus, kapag bababa, minus. So, ibig sabihin, kung meron kang 3 dito, dahil units down, mag-minus ka kung ilan yun. So, ngayon, magkakaroon ka ng B prime. Yung negative 1 minus 2 is magiging negative 3. Then, yung 3 minus 3 is magiging 0. So, ito yung magiging sagot mo. Di pa rin naintindihan? Grabe na yan. Hindi. Pero I think ko gets yun. Posibleng di yun naintindihan. No? Di mo naintindihan yun? Lukohan. Uy, naintindihan mo hindi? Ay, thank you pala sa gifts na guys. Pwede naman talaga yun mental basta marunong ka mag-integers. Pag nahihirapan ka sa integers, hindi mo yan mami-mental actually. So, in case na nahihirapan ka sa ganito, may playlist doon sa integers.
Try mo panoorin yung integers. If nahirapan ka sa ganito. Pero ganun siya ginagawa. Anyways, next tayo. Alam ko na intindihan yan. Ano yung sunod natin? East reflection. Hirap ba to? Hindi man to mahirap eh. May pattern naman kasi to, kaya hindi siya mahirap.